pag-usapan natin yung mga complications, no? Kasi naisip ko lang, no, following your arguments. Kasi itong schedule na ito, kung talagang pinapatagal ito, hindi naman kaya iniintay kasi yung new batch of senators. Now, if that is the case, example, kasi sa schedule na nilatag ni Senator Cheese, June 14 to 24, reception of pleadings. Tapos June 24 to July 25, isang buwan basically, no? Ito yung pre-trial. Okay. Pag-usapan natin yung complications. Baka naman pagpasok ng bagong batch of senators, humiling sila ng additional na oras na makapagpa-delay pa. Sabihin, teka, bagong pasok kami rito. Hindi namin inabutan yung formal, distribution of documents and other preliminaries. Pwede ba maging complications pa yon? I mean, kung talagang gusto mong pahabain itong proseso na ito. Well, again, di ba? Possible delay yun, sana. Na ngayon, naging certain delay na. Kasi binild in na into the schedule. I mean, I get it. Baka naman talagang ang dahilan ay ayaw niya magsimula until makapasok lahat. Di ba? Para ang magdi-decide, basically, ang magdi-decide na dito under this schedule, yung bago ng Senado. Hindi itong current Senate. Ibang usapan yon kung yun talaga yung agenda. Pero again, kung ang takot ay ayaw naming madelay pa kasi baka mamaya may mga mag-raise sa mga questions, di binild in mo na yung delay, basically. Kasi the other way of actually addressing yung problem na yon, gaya nga na sinabi ko, kung sa tingin mo, kaya naman palang tapusin in 2.5 months to 3 months, di dapat sinimulan mo na ng February, di ba? O ngayon, March. Simulan mo ngayong March. Tapos na yan, di ba? Kung, baka naman kinonsider din yung, yung positioning ng ibang mga senador, lalo yung ibang tumatakbo, na siguro, who didn't want to take any position on the impeachment kasi baka ma-compromise yung kanilang political fortunes. Diba? Yun na nga, di ba? Ang lumalabas dito, in effect, the Senate is refusing to do its duty in a timely fashion despite yung express command ng Constitution dahil nga ayaw nilang malagay sa alangan, di ba? Ayaw nilang malagay sa alangan para sa eleksyon at para sa kampanya. Maiipit kasi yung mga ibang senador parang damned if you do, damned if you don't. Pag na-perceive na ikaw ay pro-impeachment, baka ang isipin nila, hindi sila boboto ng mga supporter ni VP Sara Duterte. Kung on the other hand, kung ma-perceive naman na contra-impeachment ka, hindi ka boboto ng mga supporters ng impeachment, including possibly losing the support of yung administration. So, yun siguro. Pero, yun na yun. Diba, lumalabas dito, hindi na ito usapin ng paggawa ng kanilang tungkulin sang-ayon sa saligang batas. Usapin na ito ng talagang, diba, ayaw naming malagay sa alangan habang eleksyon, hayaan na muna nating matapos lahat, tsaka na natin pag-usapan yan. Pag hindi na tayo tumatakbo, diba, nakaboto na ang mga tao, diba? Speaking of another complication dito, kasi yung term ni Senate President Cheese bilang Senate President, matatapos ang June 30, diba? Yun yung katapusan ng 19th Congress. Hindi naman sigurado kung siya pa rin yung magiging Senate President and as Senate President, magiging presiding officer nung continuing impeachment trial. So, pwedeng mapalitan, yung presiding officer who is the Senate President in the middle of this continuing trial. Tama ba? Oo. Kasi ang presiding officer pag regular impeachment is just the Senate President. Yeah. Ang mangyayari kasi dito, sa araw ng SONA, on that morning, they will vote, 'di ba? A new set of officers for the next Congress, 'di ba? So tama 'yung sinabi mo. Theoretically, pwedeng hindi si Senator Chis Escudero 'yon, 'di ba? In which case, ibang tao ang actual na magpipreside dun sa trial kasi kung trial magsisimula pa after SONA, yun na 'yon. Yung bagong Senate President kung hindi na siya, yun ang magpipreside dito sa trial na ito. Oo nga. Pero kung susundin yung schedule niya, actual trial daw is July 30. Oo. Pero nadinig ko sa press ko niya, baka hindi pa 30 mismo yan Baka the following day pa. So, diba? August pa. Well, July 31. 31. So, basically, kung susundin ito at kung sakaling mapalitan siya bilang Senate President, hindi naman magpapalit yung mukha ng actual presiding officer once the actual trial commences. Hindi ba? Oo, kasi hindi pa nagsisimula yung trial by the time na na-elect na yung bagong set of officers sa Senado nung araw ng SONA, 'di ba? Okay. Ano yung mga nakikita niyong problema kung ganito katagal yung impeachment process?
yung bago magsimula yung actual trial? Well, unang-una, malinaw na sa ating konstitusyon sinasabi forthwith na, di ba? Ang translation nga, ilang beses nang pinoint out, agad, di ba? Kailangan agad. Ang tanong, bakit, di ba? Kasi nga, impeachment is an extraordinary remedy, di ba? Ang ini-impeach lang natin yung mga matataas talagang opisyal, presidente, vice-presidente, members ng constitutional commissions, justices ng Supreme Court, ombudsman. Bilang na bilang mo yan kung ilan yung impeachable officers At 'di ba? Kaya sila dinadaan sa impeachment. Ang pananaw, ito yung mga matataas na pwesto na hindi subject sa regular rules ng disciplinary action, 'di ba? Na pwede mo lang filean sa civil service, pwede mong matanggal. So ibig sabihin, pag umabot na sa punto na meron talagang impeachment at na-reach mo na yung threshold ng boto sa House of Representatives na hindi madaling gawin, Isipin mo 'yon, ang requirement ngayon, 102 congressmen actually have to vote to support yung impeachment. Hindi yun madaling threshold to reach kung ating iisipin. Ibig sabihin, matindi talaga yung akusasyon merong matinding akusasyon laban sa isang mataas na opisyal. So ang ano dito, siyempre, as soon as possible, gusto mong ma-resolve yung akusasyon na yon, di ba? Actually, regardless of whether ang panig mo ay inosente siya o hindi, 'di ba? Kasi on the one hand, kung tingin mo wala namang kasalanan, gusto mo na matapos na kaagad, ba-clear na yung kanyang pangalan at makapagpatuloy siyang gumampan doon sa kanyang responsibilidad na walang ganong cloud of doubt na meron pala tong mga ginawang corruption, meron pala tong maling pagbanta laban sa Pangulo o kung ano man, di ba? Ano yung mga laman ng impeachment na ito. On the other hand, kung totoo naman pala na meron siya mga ganong kasalanan, gusto mo nang mawala ka agad sa mataas na pwesto kasi ayaw mo naman na yung isang tao na guilty na mga ganito malalang mga krimen, di ba? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, other high crimes, ay manatili sa pwesto ng matagal pa, di ba? So, di ba? So yun yung clear intention, di ba? Tapusin na kaagad para ma-resolve any doubt, di ba? In either case, di ba? Pero kung 6 na buwan, 9 na buwan ka maghihintay, halos 1 taon, sa dulo, damaging yon to, well, the public interest in general, but also dun sa interest nung tao na maaaring na-clear niya yung pangalan niya, o sa interest din naman ng gobyerno at ng publiko na matanggal sa pwesto yung isang hindi nakarapat manatili sa pwesto. Di ba? Kaso tapatin kita, Attorney Barry, hindi naman ganyan mag-isip yung maraming mga politiko. At saka election year. So, yun na nga, di ba? Isang malaking good luck. Okay. Ito may nagtatanong, Ito, kahapon pa to, nakikita ko nagko-comment, tinatanong nila, pwede ba raw mapanagot legally si Senator Chee since hindi siya impeachable official? Mapanagot saan? Sa pagdadali ng impeachment trial? I don't think so. Pwede siyang tanggalin ng mga colleagues niya, pero I don't think pwede siyang tanggalin ng mga colleagues niya. Oo. Yeah. Oo, pero baka tinatanong na, pwede bang i-demanda yan? Hindi naman. Medyo, well, diba, meron ng demanda, hindi personal kay Senator Chee, sa Senado. Pinapakita gawin na nila yung trabaho nila. Ayun nga. Pero you think this delay is somehow working to the advantage of the Vice President? Kasi pwedeng nakakalimutan ng publiko yung mga seryosong aligasyon o yung mga katotohanan sa mga ginawa niya tulad ng pagmumura at pananakot at pagsasabi na kumontak na siya ng papatay sa Pangulo. Diba? Medyo humuhupa Pwedeng ganun Nakakatulong ba yun, yung ganitong delay sa Vice President? No, I think nakakatulong sa kanya. Kasi ako nga, tingin ko, even yung delay dun sa pagkilos ng House of Representatives, di ba? Na may nag-file ng 3 impeachment complaint, tapos matagal bago sila actually kumilos at bumoto doon sa issue na yon. Tingin ko nakatulong sa kanya yon. Kasi nga, medyo nakalimutan, medyo lumabas. Hindi naman pala seryoso di ba? Di ba? Medyo hindi naman pala kumikilos ng mabilis ang Congress at ang Senado. Ngayon, Senado. So baka hindi rin naman seryoso, ganun kaseryoso yung mga aligasyon laban sa kanya. Kasi ganoon naman yun to a certain extent. Kung alam mo, yung isang tao ina-accuse na may ginawang krimen, pero parang wala namang consequence, di ba? Hindi naman kumikilos yung mga otoridad.
di isipin ng mga tao, baka naman hindi talaga seryoso. Baka naman wala naman talaga kasalanan. Baka naman gawa-gawa lang ito. So ako feeling ko, definitely, nada-damage to a large extent yung credibility nung whole process with the delay. Diba? And that's to the benefit, siyempre, nung tao kumaharap ng impeachment. Ito, may nagtatanong din, no? Siguro relevant to kung nasa panahon pa tayo ng COVID lockdown. Sabi niya, pwede ba sila mag-online, yung mga senador, para makapag-convene sila as an impeachment court? Hindi naman issue yung physically being present or online. Ang issue, ayaw eh. Oo. So, miski online yun, ayaw eh. Alam ko, under the rules ngayon, they meron pa silang option to actually meet online. Pero gaya nga ng sinabi mo, hindi naman, ang issue, hindi naman, hindi sila makapunta eh, di ba? Ang issue ay, wala nagpapatawag ng meeting, di ba? Yun eh. Wala namang COVID onslaught ngayon eh. Baka ang problema, allergic sa impeachment. Ayaw gampanan yung trabaho nila. Hindi natin alam kung merong bakuna doon. Siguro bakuna ng public pressure pwedeng gamitin. Wala daw clamor eh. Sabi ni SP Cheese eh. Di ba? Wala daw clamor. Tatlong tao lang daw ang nagsalita. Di daw clamor yun, sabi niya. Di ba sapat na clamor yung nakasaad sa konstitusyon? Yun nga di ba? Hindi kung ganun pala, yung mga na-elect, hindi naman pala kala iproklama yung mga yan. Wala namang clamor eh. Wala namang clamor para iproklama sila, di ba? Oo.